11 at ang paparating natin na set 12. So, walang set 11 dito. Si Hanalin, yun ang matandaan dito. At saka yung Ibrahim. Set 11 yun. So, tanong si Kilos Unlad. Ito na ngayon ito na ang framework. O niya, ba ipagpunta ng 4P sa guna. Si Kilos Unlad na applicable lang siya sa set 11, set 12, at sa susunod na mga set. Hindi applicable dito sa set 8, set 7, 6, and 5 sa Kilos Unlad. Si Kilos Unlad, ibig sabihin, 7 years na lang si beneficiary. Apihadin pa 18 years old din abangagi awata, basta nasabot din ni Pito lagun sa kanin sa 4Ps na maawa din sa kanin sa ayaw at gusto niya. Makagraduate din sa kanin, maka-exit din sa kanin. Apihadin pa 18 years. Okay, nadili pa kamon siya sa mga set 8, tanong, set 7, 6, and 5. Taman sa anong pag-monitor sa mga watan no, abangagi, adapan ma 18 years old, apya nakakapulag ka din sa 4Ps na okay pa siya. Pero pag nasa set 11 at sa set 12 ka na, hindi na applicable yun. So, ang tanong, ngipan so, Republic Act ng ng 4Ps. Anong Republic Act ng 4Ps? Wala. Si 4Ps na, tanong, Republic Act, ibig sabihin na batas, na isa batas na si 4Ps. Kasi kung hindi siya na isa batas na, 100% na mapuputol si 4Ps. Tanong, Republic Act 11.310. Number E, 4Ps, batas. Tanong si Kilos Unlad, atau si Kilos Unlad, usually, niya namin iba na walang sarili na KU. Kapag KU, makarinig kayo ng KU, ibig sabihin, Kilos Unlad, si 4Ps na yan. Republic Act 11.310. Dita na po na ninyata ng butong tayo ng pilay grant sa kapuatan. Kailangan na alam namin kung sino si 4Ps, sino si Kilos Unlad. 11.310. 11310. Ibig sabihin yun ang batas niya. So si Kilos Unlad, sinasabi dito is meron siyang tatlong phases. Adan ibig sabihin na phases na adan bagukit o kitanin. So sa mga bagukit o kitanin ba ito ang pagdalo na phase in, implementation phase at saka phase out. Lamo naggangula, kaya kapag patindagan ka sa construction na niya pa madrasa pa niya, nabagukit ka rin sa proseso. Kananda niya ta kinalodan pa napasa din madrasa. Ano niya ta nabubula na, bangalot mo na, pagdambol. Yun yung mga phase-in na ginagawa. Isa lang. Tapos katabutin natin, ito na yung ini-intake si beneficiary. Especially yung mga lamon ka na na-intake. Yanin man na, bago ka nun yung sa 4Ps, bago kayo naging beneficiary na, in-interview muna kayo. Tama ba? In-interview kayo? Di ba sinabi, anong tinanong sa inyo nung in-interview kayo? Anong tinanong nung in-interview kayo? Okay, di ba ito tinatanong? Pangalan ng asawa, at anak, at edad. Okay, usually sa listahan yun rin ang tinatanong nila. Sino yung mga nag-aaral sa mga anak ninyo at saka anong date. So yun ang business namin. Sa implementation phase naman, ito na yung pag-gather ng information. Ibig sabihin, ito na yung nag-house to house si ML para is-ready kayo. Pag na-intake na kayo, at pumasok na kayo, na-approve na kayo as beneficiary, is-ready naman kayo para makita kung ano na yung well-being. Ibig sabihin, parang kailan ini status na pamumuhay nyo bago bagapon si 4Ps sa lakano. Nito, after 7 years, ang tuwa na bago atau tumo. Miskinan ka na level 1, pag-ana yan, ano kapag kanap, ang gamakisa or ang makadwabo, after 7 years, nito, may tubong ba atau kamakisakan or makakan. Kumbaga, dala mag-isaganin. So sa 4Ps, ine-expect sa inyo na adang mag-isagano. Kung may ka level 1 ka nung na di ka nung mag-stay sa level 1 after 7 years, kailangan na mana mo sa palikan. Pag-isag tanong. Kana mo umuli pag-isag. Kumbaga lagun tanong. Kailangan na ako sa pamumuhay natin na mag-increase. So sa phase out, daan mo na programa na alin pagsabi. Alam ka pasada ni kanaya sa kaning tuloy-tuloy na habang may buhay na may pag-asa. Si 4Ps na
merong katapusan. Pag wala ka ng 18 years old, sa ngayon, wala ka ng 18 years old, na tapos na si 4Ps. Pero kapag sa iyo na kayo, kahit may 18 years old na kayo at umabot na kayo sa 7 years, wala nang pag-uusapan nun. Tapos na rin si Juan. Kaya nga sinasabi si 4Ps na walang forever. Yung iba dito, na di talaga po yung pag-awa. Apela ang mag-graduate na yung mga wasali na niya, yung may matulog at yung mga apunin. So, di na rin to. It cannot be kasi nakatatlo lang. Hanggang tatlo lang yung anak ka sa 4Ps. So, ito yung implementation procedure. Miyaba ibuntal or ukit-ukita na kuhana. Implementation stage ng kilos unlad. Meron yan siyang 5 stage. Miyaba engagement, assessment and analysis, agreement setting, progress monitoring, at transition na sinasabi. So, dito sa engagement at pagtalon, na miyaba to phase, implementation phase natin. Dito kayo ini-intake. Dito naman sa assessment na sinasabi, eto na yung nagbe-visioning tayo, eto na yung nagsiswidi tayo para makita natin kung ano na ba yung pamumuhay ninyo. Dito naman sa agreement setting, kapag naging beneficiary na kayo, magkakaroon na tayo ng agreement. Alam na natin kung ano yung agreement natin, di ba? Mini agreement, may ka 4Ps ka din. Mini agreement, may ka 4Ps ka no? Ha? Ay, naku. Masok pagtulog ka, no? Ha? Anong agreement? Kapag 4Ps na kayo, dapat ano? Ano? Dapat may garden. Oh, dapat may garden. Ano pa? Yung mga anak sa school. Oh, yun. Mga anak nag-school. Ano pa? Na may mga kapasada na may ka-beneficiary ka, ano dun? Kailangan nag-update kayo na anak ninyo. Lalo na kapag ngayong enrollment na, kailangan mag-submit na kayo sa mga PN nyo ng school certificate and birth certificate ng anak. Bagatin sa FDS, kailangan may garden. Pero yung iba, alam ko walang garden. Yung totoo, ha? Yung iba nga, wala pang garden, wala pang notebook. Wow! Kaya nga sa kami mga estudyante, pagdalbag kami din naligaw sa kami notebook. Kasi dyan kami nag-record. Sa kanumpanan to. Ay, nako. So, meron tayo sinasabi na kapag tapos ng agreement setting natin, meron tayo progress monitoring. So, ibig sabihin sa progress monitoring, na hanggat andito kayo sa 4Ps na to, na lagi kayo minomonitor. Kaya may mga ibang cases na yung mga code 1 active na uhulog sa code 15 or code 14. So, ibig sabihin, yun kapag nasa 15 ka na, daga monitor awatan mo. So, kailangan namin kayong i-validate. So, hanggat nasa nyaka no pansaluda pa 4Ps anya, nakahawakan kayo at lagi kayo dapat mag-monitor. And, pinakalatis yung transition na sinasabi ko. Ang transition, nasyakan na ba sa phase out at pagtalong. Ibig sabihin ng transition, na paalis na kayo sa 4Ps. Magiging independent na kayo sa, kahit wala si 4 sa moyag. So, si 4Ps ba is pangangailangan atau kawans? Ha? Pangangailangan or wants si 4Ps para sa inyo? Pangangailangan? Bakit siya pangangailangan? Dagdag ng pang-dagdag dagdag. Okay. So, pangangailangan siya in a sense na pangangailangan siya para sa mga miskinan. Pero hindi siya pwede doon sa mga pakagaga talaga. Kasi pag pakagaga ka, ibig sabihin kahit wala si 4Ps sa moyag ka. So, si 4Ps talaga is pang miskinan sa kanin. Pero may mga pumasok na mga yung hindi miskin. So, nasa pa na yan siya. Nasa discrepancy na yan ang pag-a-assess. Kasi nga, ang 4Ps, hindi naman ang programa. Lahat ng program is, kanas ka rin perfecto. Manabong tao, kana perfect. Pero, alis ang baga dyan sa ano. So, yun na siya. Tandaan natin. Ano ganang Republic Act ng 4Ps? 11.310. 11.310. Ano nga si Kilos Unlad? Ibig sabihin si Kilos Unlad, ano? Si Kilos Unlad? Kalau pagsukuan kasi sa yung pagkaroon mo sa set 11-12. Aside niya ang pagkalusin sa step 11 mo si Kuya. Hanggang 7 years
7 years lang sila. Okay, hanggang 7 years lang. Yun ang pinaka-key doon. Ibig sabihin, may pinaka-natulong na gana. Si Gio Donlada, 7 years na lang si beneficiary sa 4PS.